Ano-ano nga ba ang ginagawa ng ating mga kongresista sa loob at labas ng Kamara? Sa ating segment sa Congress in Action, tunghayan ang kanilang paglilingkod hindi lamang po sa Kamara, kundi pati sa distritong nasasakupan nila. And for today's episode, makakasama natin si Zambales 2nd District Representative Doris Nanay Bing Maniquez. Panoorin po natin ito. Sa isang pamilya, bawat miyembro ay may papel na ginagampanan. Nariyan ang ama na tumatayong haligi ng tahanan, mga anak na nagsisilbing pag-asa ng kinabukasan, at ang mga ina na silang gumagabay at nagbibigay liwanag sa bawat tahanan. Ina na handang isantabi ang sarili para sa kapakanan ng pamilya. At sa loob ng Kongreso, may isang ina rin na lumalaban para sa ikauunlad ng taong bayan. Siya si Representative Doris Maniquez, mas kilala bilang si Nanay Bing. Isang kongresista at isang ina na laging iniisip ang kapakanan ng kanyang nasasakupan. Kilala si Nanay Bing bilang isang leader na malapit sa masa at ina na nagsisilbing tulay mula national government hanggang sa kanyang nasasakupang distrito. Personal niyang inaalam ang kalagayan ng mga nasa komunidad sa pamamagitan ng mga programa na direktang nakakarating sa kanyang mga kababayan sa ikalawang distrito ng Zambales. Isa nga sa kanyang prioridad ang kalusugan. Sa pamamagitan ng mini servicio fair na umikot sa iba't ibang bayan ng ikalawang distrito ng Zambales, inilalapit niya ang serbisyong medikal na handog ng pamahalaan sa mga residente. Libreng gamot, medical consultation, dental check-up, ECG, ultrasound at x-ray na malaking ginhawa lalo na para sa mga senior citizen at pamilyang hirap sa gastusing medikal. Nagpa-blood camp po ako kasi kung sa pupunta po kami sa hospital, siyempre malaki na rin po yun, ibabayad namin. Kaya nagpapasalamat po kami dito sa barangay po namin. Kami, bago ngayon, magpapa-ECG po. Bago, salamat kay Nanay Bing. Meron siyang programa. Nagpapasalamat kami. Maraming salamat. Kay Nanay Bing. Hindi lang yan. Bukod pa sa kalusugan, damang-dama rin sa Botolan at Candelaria ang kalinga ni Nanay Bing sa pamamagitan ng cash assistance na handog ng mga kagawaran, hindi lang sa medical kundi maging sa burial at educational needs. Kung saan tinatayang mahigit 1,000 residente ang naabutan ng tulong. Napakalaking halaga po ito para sa amin na tulong dahil wala po kami kahit anong pinansyal po. Nagpapasalamat po ako dahil nandiyan po sila para sa amin. Laking pasasalamat din ni Nazu Sabrera at Arlene Bulanhigan sa educational assistance na nagmula sa mga ahensya na anilay makatutulong sa gastusin sa pag-aaral. Katulad ko kasi na nagtitesis kami, marami po kasi kaming nagagastos. So malaki pong tulong yung binibigay na educational assistance. At saka sana po magtuloy-tuloy ang gantong programa, lalo na sa mga estudyante, ang laki po kasi ng tulong. Para sa amin po na mga magulang, gaya po namin na ang asawa ko po kasi ay walang permanenteng trabaho, sa bukid lang po talaga ang pinagkakakitaan. So yung mga ganitong tulong po na dumarating para sa amin ay sobrang malaking tulong po kasi unang-una po sa kanyang yung gastusin po, unang-una po sa pamasahe na minsan po ay hindi namin siya nabibigyan. Kaya yung ganitong tulong po talaga ay sobrang nagpapasalamat po kami. Ayon kay Nanay Bing, ang edukasyon ay isang pamumuhunan sa kinabukasan. Mula nung nag-start ako ng 2022 bilang kinatawan ng 2nd District, talagang sinikap natin na makatulong financially. Yan ang number one problema kasi dahil nga sa Free Education Act na lahat ng estudyante na gustong mag-aral ay libre
Meron kasi kaming State University ang PRIMSU at dito naman sa Botolan meron din kaming municipally funded na kolehiyo, Polytechnic College of Botolan, na libre din lahat. So ang dami talagang mag-aaral na talagang kahit kapuspalad, sinisikap ng mga magulang na mapaaral. Kaya lang ang problema nila talaga, number one, pamasahe. So kahit papano, nagtulong-tulong ang Kapitolyo, si Governor, meron siyang allowance na binibigay din sa mga college students, at tayo din. Walang pili yon. Lahat ng estudyante na nasa kolehiyo ay merong natatanggap sa amin na yearly allowance para kahit paano makatulong. At karamihan din ng mayors, meron na rin ganong programa para sa education. Bukod sa edukasyon at kalusugan, tutok din si Nanay Bing sa kapakanan ng mga senior citizen. Patunay dito ang Senior Citizens Building sa Candelaria na naipatayo sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay ng sektor ng lokal na pamahalaan ng lalawigan. Na nagsisilbing sentro ng mga programa para sa mahigit 500 miyembro. Nagpapasalamat ako sa Pangulong Bongbong Marcos kasi nga nagkaroon tayo ng libre, no balance billing na. At ang aming governor, si Governor Ebdane, agad tumugon. Ngayon po talagang no balance billing na sa aming 4 na hospital. Tapos itong Kainumayan Hospital dito sa Botolan na municipally funded ay mula naman po nung itinatag ko yan nung nag-mayor ako 2013, libre. Up to now po, no balance billing pa rin. At gaya ng isang ina, hindi lang sa papel nagtatapos ang serbisyo ni Representative Doris Maniquiz. Naniniwala siya na ang tunay na pamumuno ay ang pagbaba sa tao ng anumang programa at tulong mula sa pamahalaan. Gayon din ang pakikinig, pagdamay at pagkilos para sa kanyang mga kababayan. Pakikinig, pagdamay at pagkilos. Dahil sa kamay ng isang ina, nagsisimula ang pagbubog ng pagbabago sa tahanan, sa komunidad at sa buong bayan. Iyan ang serbisyong may puso. Iyan ang tunay na alagang nanay.